Mga senyales na hindi safe si baby sa loob ng tiyan ng buntis. Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Isa doon ba kayo mga sisi sa mga buntis na minsan ay nakakaramdam ng takot every time meron kayong kakaibang nararamdaman dahil baka hindi na safe si baby sa loob? Gusto nyo bang malaman ang mga senyales na magsasabi sa inyo na maaaring manganib ang buhay ng inyong baby kapag naranasan ninyo ang mga senyales na to? Well, para po sa inyo ang vlog na ito. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong ang safety talaga ni baby ang nasa priority ninyo. Kaya naman ay napakahalaga pong alam ninyo o may idea kayo sa mga senyales na magsasabi sa inyo na hindi na safe si baby sa loob ng inyong tiyan. Mga posibleng senyales na hindi na safe si baby sa loob ng inyong tiyan. Una ay ang bleeding. Nakakatakot nga naman mga sisi ang makakita ng dugo na lumalabas sa inyong puwerta ngayong kayo ay buntis. Meron din namang vaginal bleeding na common ngayong kayo ay buntis, gaya ng implantation bleeding. Ngunit karamihan talaga sa mga vaginal bleeding na nangyayari ngayong kayo ay buntis ay dahil meron ng hindi magandang nangyayari kay baby sa loob. May mga vaginal bleeding din na may iba pang senyalis na kasama, gaya ng matinding pagsakit ng likod at matinding pagsakit ng puson. Kapag naramdaman nyo ang mga ito, ay agad kayong pumunta sa inyong doktor dahil hindi po ito magandang senyales at kailangan po agad ma-check ang inyong baby para masigurado pong safe ito sa loob ng inyong tiyan. Pangalawa ay ang matinding pagsakit ng likod. Normal lang para sa isang buntis ang makaramdam minsan ng pagsakit ng likod. Ngunit ang pagkakaroon ng matinding pagsakit ng likod na hindi nawawala ay hindi na po normal at mangangailangan na talaga ng atensyon ng inyong doktor. Maaari kasi itong maging senyales ng iba pang problema gaya ng problema sa kidneys o bladder infection. Ang matinding pagsakit ng likod ay maaari ding maging senyales ng miscarriage, lalo na kung meron itong kasamang matinding pagsakit ng puson at vaginal bleeding. Pangatlo ay ang pagbabago sa posisyon ng placenta. Ang pagbabago sa posisyon ng placenta ay maaaring maging senyales na hindi po healthy ang isang pagbubuntis at maaari itong magdala ng panganib sa buhay ng inyong baby. Kapag ang inyong placenta ay humiwalay ng maaga sa inyong matres, nagiging dahilan nito na your pregnancy gets terminated. Pang-apat ay ang mataas na blood pressure. Mahalagang bantayan o monitored ng isang buntis ang kanyang blood pressure. Ang pagtaas ng blood pressure ng isang buntis ay maaaring magdala ng panganib sa buhay niya at buhay ni baby. Maaari kasi kayong magkaroon ng pre-eclampsia na sobra pong delikado para sa isang buntis. Kaya kapag napansin niyo ang pagtaas ng inyong blood pressure ngayong kayo ay buntis, napakahalaga pong monitored kayo ng inyong doktor para mabigyan kayo ng mga tamang advice para masigurado ang safety ninyo ni baby. Panglima ay ang pagkawala ng heartbeat ni baby. Ang heartbeat ni baby ay nagsisimula na during the 5th week of your pregnancy. May mga times po mga sisi na kapag pumunta kayo sa inyong doktor during your 5th or 6th week ay hindi pa masyadong makita ng inyong doktor ang heartbeat ni baby. Kaya minsan ay sinasabi niya sa inyo na bumalik kayo after 2 weeks at iti-check niya uli ang heartbeat ni baby. Pang-anim ay ang intense cramping. Ang cramping ay normal minsan na maramdaman ng isang buntis. Ngunit ang matinding cramping ay hindi na po normal para sa isang buntis. Lalong-lalo na kung may kasama itong sobrang pananakit ng likod at vaginal bleeding. Dahil maaari itong maging senyales na hindi po okay ang kondisyon ni baby sa loob ng inyong tiyan. Kaya kapag nakaramdam kayo ng matinding cramping na may kasamang vaginal bleeding o pananakit ng likod, napaka-importante pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-evaluate po kayong mabuti at masigurado po ang safety ni baby. Pang-pito ay lack of fetal movement. Ang paggalaw ni baby ay isang napakagandang feeling para sa isang buntis. Isa din itong senyales na okay si baby sa loob ng inyong tiyan. May mga times po mga sisi
na alam kong napansin ninyo na hindi po gumagalaw si baby sa loob ng inyong tiyan, marahil ay baka tulog lamang siya. Kaya mahalaga po mga sisi na familiar kayo sa mga times o oras ng paggalaw ni baby para ma-identify ninyo kung tulog nga lang ba siya o hindi na po maganda ang nangyayari sa kanya sa loob ng inyong tiyan. Ang movement ni baby ay dapat well-established na during your 28 weeks of pregnancy. Kaya kapag napansin po ninyong hindi na gumagalaw si baby o may kakaiba na sa kanyang paggalaw, ay mahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-check po agad ang kondisyon ni baby. Mga sisi, napaka-importante po talaga ng senyales na ito. Kaya huwag po talaga ninyo itong ipagwalang bahala. May nag-message po sa akin sa Nurse Yeza at shinare niya po ang kanyang naging karanasan dito. 2 days na niyang hindi naramdaman ang paggalaw ng kanyang baby. Pero akala niya ay baka normal lamang daw yon dahil sobrang busy daw niya, baka hindi niya daw po napansin ang paggalaw ng kanyang baby. So ayun, hinayaan lang niya at hindi siya nagpatingin sa kanyang doktor. Pero nung nakaramdam siya ng matinding pagsakit ng puson, ay doon pa po siya pumunta sa kanyang doktor. At doon sa kanyang check-up ay na-discover ng kanyang doktor na patay na pala ang kanyang baby sa loob ng kanyang tiyan. At nang tinanong siya ng kanyang doktor kung nararamdaman pa ba niya ang paggalaw ng kanyang baby noong mga unang araw, ay sinabi niya na hindi niya na ito naramdaman. Sabi sa kanya ng kanyang doktor, bakit hindi ka agad pumunta dito para mas na-check ka ng maaga? Kaya mga sisi, please lang po, kapag hindi nyo naramdaman ang paggalaw ng inyong baby, or hindi kayo sigurado na gumagalaw pa siya, huwag po kayong magdalawang isip at pumunta agad kayo sa inyong doktor. Mas mabuti na po ang makasigurado kayo na safe po si baby. Pangwalong senyales ay leaking of amniotic fluid. Ang pag-leak ng inyong amniotic fluid o panubigan before 37 weeks ay hindi po maganda at mangangailangan po ng atensyon ng inyong doktor. Ang fluid na ito ay maaring maging senyales ng pag-rupture ng inyong membrane. At kapag ito ay nangyari, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor para ma-assess po kayong mabuti. Maaari din kasi itong maging senyales na magkaroon kayo ng premature birth. Pang-siyam na senyales ay hindi lumalaki si baby sa loob ng inyong tiyan. Isa sa mga dapat bantayan ng isang buntis ay ang paglaki o ang growth ni baby sa loob ng inyong tiyan. Kapag hindi lumalaki si baby sa loob o kulang ang kanyang paglaki, maaaring senyales ito na hindi sapat ang nakukuha niyang nutrients at oxygen. Ang kakulangan sa oxygen ay nakakaapekto sa function ng placenta. By the way, mga sisi, nakikita po ang laki ni baby sa loob ng inyong tiyan sa pamamagitan ng inyong ultrasound. Kapag hindi din po nag-gain ang tamang timbang ng isang buntis, ay maaaring maging senyales din ito na hindi po okay si baby sa loob ng inyong tiyan. Napakahalaga po talaga ng matinding pag-iingat ngayong kayo ay buntis, mga sisi. Kaya kapag napansin ninyo o nararamdaman ninyo ang siyam na senyales na nabanggit natin, huwag po kayong magdalawang isip na sabihin ito sa inyong doktor para po ma-assess kayo agad ng mabuti at masigurado ang safety ninyo ni baby. Mas mabuti na ang makasigurado, mga sisi, kesa magsisi po tayo sa huli. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!